magandang gabi po muli sa bawat isa po sa atin. Ngayong gabing ito, ang inyong lingkod ay muli pong makakasama ninyo sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Patuloy po ang ating pagpupuri at pasasalamat sa Diyos sa ating pong patuloy na nararanasang biyaya, pagpapala at kalakasan sa kabila po ng ating pong current situation. We really appreciate the goodness of God and the faithfulness of God na sa kabila po ng sitwasyong ito, tayo po ay kanyang sinusustain. So kagabi, nais ko lang pong banggitin sa bawat isa, lalo na po sa members ng Victory Fundamental Baptist Church, Living Water Baptist Church, at sa ating pong mga missions, na hindi po tayo nagkasama kagabi sapagkat ako po ay nasa kasal. At ako po ay nagpapaabot ng ating pong pagbati. Congratulations and best wishes para po sa bagong kasal kay Ruel at kay Opay. Congratulations. Panalangin namin na kayo ay maging masaya at matagumpay sa inyong buhay pag-aasawa. Nais na rin po nating batiin ang ating pong birthday celebrants. Madali lang po, dadalawa po sila na akin po nabigyang pansin ngayon. Ito po ay walang iba kundi ang dalawang magiting na lingkod ng Panginoon. Happy birthday po, Pastor Leo Desinal. Happy birthday, my friend. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na pagpapagamit mo ng iyong buhay para sa Kanya. Nakikigala kami sa ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay, maging sa ministeryo na ipinagkatiwala ng Panginoon. Ganon din po, nais nating batiin ang butihing anak sa gawain po ng ating mahal na si Pastor Edwin Ongkiko. Birthday po ngayon ng isa nating pastor. Walang iba kundi si Pastor Pitts Balarag. Happy birthday, Pastor Pitts. Thank you so much sa iyong buhay na isinuko para sa Panginoon. At natutuwa ako na ikaw ay nagiging very useful sa gawain niya. So, happy birthday sa ating pong mga mahal na kamanggagawa sa Panginoon. Of course, sa lahat po ng pastor, Happy Pastor's Appreciation Month. Kaya paalala po sa bawat isa po sa atin, sa darating na Saturday, this coming Saturday na po, katapusan po ng buwan ng Oktubre, tayo po ay mayroong Pastor's Appreciation Online Conference. So ito po ay sa pagnanais na ang bawat isa po ay maturuan at mapaalalahanan ng napakaliwanag na sinasabi po ng Biblia patungkol po sa kanyang mga lingkod. So please, ipanalangin po natin ang ating pong mga piling tagapagsalita. Kailangan po nila ng wisdom and power from the Lord. So this coming Saturday na po yan. Please don't forget, let us pray, participate, and promote this very special event. Ganon din po, nais nating ipaalam sa bawat isa po sa atin na tayo po ay papasok na sa buwan ng Nobyembre. So kaya bawat isa po ay medyo maghanda na po sa ilan sa mga activities na darating ngayong pong month of November. May mga ilan po tayong paplanuhin at syempre isa na po rito again ang ating pong evangelistic night. Tuloy-tuloy lang po tayo habang ang Diablo po ay nasa kanyang mga hakbang, ang mga Kristiyano po ay magpapatuloy naman naganapin ang kalooban ng Panginoon. So again, sa lahat ng naka-tune in na po ngayon, nais ko po kayong i-welcome sa ating pong gabi-gabing gawain. Ito po ang Feasting on the Divine Verses online ministry. Ano po ang gawain ito? Gawain ang ating pong pinagsasalu-saluhan ay ang salita ng Panginoon. Because we believe that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kaya patuloy niyo pong samahan ang inyo pong lingkod. At hindi lang basta samahan, kundi tayo po ay mag-teamwork para po sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Please share, at kung posible po, mga minamahal, mag-watch party po tayo para malalayo po ang marating ng salita ng Diyos. Sa mga taga-abroad po natin, nais ko pong sabihin sa inyo na kayo po ay amin pong ikinasasaya na makasama po lagi dito po sa ating pong ministeryong ito. So, nice din po natin, bago magkalimutan, isa sa akin pong napakatalik na kaibigan at isa sa kasama po nating laging ipinagpe-pray, yung kanila pong businesses. Birthday po ni Brother Alex Elegio.
happy birthday sa ating pong matalik na kaibigan. At salamat sa puso ninyo para sa lingkod ng Panginoon. Happy birthday uli, Kuya Alex. At asahan nyo, nakasama kayo lagi sa aming pong panalangin. So, ito po ang ating ilan sa mga ipinaalala sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, hilingin na po natin ang gabay ng Diyos para po sa ating pong pagsisimula. Let us pray. Dakilang Diyos aming Panginoon, kami po sa aming patuloy na pagsasagawa ng gawaing ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Kami po dakilang Diyos ay nagpapakababa at patuloy na kumikilala sa iyo pong kapangyarihan. Lord, thank you so much for this great privilege and opportunity. And I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry. You will continue to use your humble servant. I always acknowledge the fact, Lord, that without you, I can do nothing. So please, continue to empower me and give me wisdom, O Lord. May you always guide me, especially sa mga messages na nais mo po may parating, may bahagi po sa bawat isa. Salamat po sa mga kapatiran na kabalikat po sa ministeryong ito. Salamat sa kanilang panalangin at gayon din naman sa kanilang pong pagtangkilik. Even to our friends, Heavenly Father, we praise you and thank you for them. We pray that you will continue to bless them, O God, and please reach and touch the heart of your people tonight. Thank you so much. At nais po naming ilapit sa iyo ang ilan po sa mga panalangin kahilingan ng mga mahal po naming kapatiran. Isa na po rito na nais po naming isama si Nika Tavaro, Panginoon, sa kanyang kidney problem. Lord, hawakan mo po ang kanyang katawan, pagalingin mo po siya, maging malaka, dakilang Diyos. Ganon din po ang patuloy na panalangin po namin kay Kuya Conrad, Panginoon. Hiling po namin na siya po ay iyong ingatan at naway manormalize na po ang kanyang blood pressure. Sa iyo po namin siya pinagkakatiwala. Si Pastor Rodel Tumola, patuloy po ang aming hiling na pagalingin mo po siya, dakilang Panginoon. Complete recovery po ang prayer namin para sa kanya. Ang aking pumbutihing may bahay, si Maris, sa iyo po ang patuloy na pagsamo po, Diyos, na siya po ay iyong tuluyan ng pagalingin at maging si Sister Arabel, Panginoon. Help them, O God, na makarecover na po sila physically at nawa dakilang Diyos, ikaw po ang patuloy na magpasagana ng iyong biyaya. Ang mga cancer patients, Panginoon, lalo na po ang mga ilan sa amin pong laging ipinapanalangin sa iyo. May you heal them, O God, and please provide for them. Sila Dr. Aline, Panginoon, si Sister Lori, si Dr. Lahom, si Mrs. Gatti, Panginoon, at gayon din naman si Grace Bakay, dakilang Diyos, at ang ilan pa sa mga hinihiling po ng mga kasamahan po namin, kapatiran po namin, kaibigan po namin, na ngayon po ay nakaharap sa laban ng cancer, Panginoon. Si Ma'am Alma Cadena, hiling ko po ang kanyang lubusang paggaling, Panginoon. Ang iyo pong masaganang biyaya, ang amin pong hiling na ipagkaloob sa kanya, at nawa gamitin mo po ang mga gamot na kanila pong tinetake, Panginoon, at hiling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na magbigay pansin sa kanila. Dakilang Diyos, ang mga may negosyo po na patuloy na hinihiling na sila po ay iyong pagpalain. Kasama na nga po sila Kuya Alex, Elehio, ang kanilang family, Panginoon. Ganon din po ang akin pong ninang Maribik, Panginoon. Continue to bless her, O God. Ganon din po, hiling ko ang amin pong kapatid, kamanggagawa, si Preacher Larry Villa. Ganon din po ang pamilya Abaw, ang kanilang pamilya, dakilang Diyos. Ang negosyong pinagkatiwala mo sa kanya, pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. Ganon din po ang pamilya C, ganon din po ang pamilya de la Peña. Patuloy mo po silang palaguin sa kanila pong hanap buhay at nawadakilang Diyos, ikaw po ang siyang magpala. Panginoon, hiling din po namin sa iyo na ikaw po ang magpala rin sa Hustado family, Panginoon, sa kanila pong farm at sa mga lettuce, Panginoon, at ganon din ang kanilang iba pang business, dakilang Diyos. Hiling din po namin, Panginoon, ang members ng Living Water Baptist Church Santa Mesa, ang bawat pamilya, dakilang Diyos, ingatan mo po, pagpalain mo po, tugunan mo po sa kanilang mga pangangailangan, ingatan mo po sila sa kanilang pong mga kalagayan, aliwin mo po sila, dakilang Diyos, at yakapin po sa panahong ito ng pandemic. Ganon din po ang Victory Fundamental Baptist Church, dakilang Panginoon, hiling ko po ang patuloy na kalaguan, ang patuloy na pag-iingat, ang patuloy na pagpapala mo. Ganon din po ang mga mission, dakilang Diyos, at lahat ng mga local churches na naapektuhan po ng pandemic na ito. Help them, O God, that they may recover, and please continue to work in the lives of the people, especially the members of the church,
Lord, may you continue to help us to grow spiritually. May we continue to glorify you, O God. Lord, ikaw din po ang siyang magpala po sa aming pong bansa at lahat ng bansang naapektuhan. Ibangon mo po ang aming economy, Panginoon, at iling ko po na ikaw ang siyang magbibigay ng wisdom sa aming pong pamahalaan, dakilang Diyos. Lord, thank you so much for this opportunity once again. Bless even our online pastors appreciation conference, Heavenly Father. May you bless all the speakers and please use them for your glory and for your honor. Empower them, O God, and give them wisdom para po sa message na kanila pong ibabahagi. At ang dalangin ko po, marami po ang mapagpala sa conference na ito. O Diyos, ipinagkakatiwala ko pong patuloy ang kabuuan ng aming pamilya, ang buo naming sangbahayan, ang nanay ko po, patuloy mong palakasin, patuloy mo po siyang ingatan, at dakilang Diyos, hiling ko po, nabasbasan mo po ang gawain ito ngayong gabi. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you, we honor you, and we would like to commit to you everything, especially the message of God. Thank you so much. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. And this time, pakinig lang po tayo ng awit. At narito pa rin po tayo sa ganitong setup sapagkat ang ating pong kabalikat ay medyo nasa sitwasyon na kailangan po nating pangalagaan. Ano po? So kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. Makinig muna po tayo ng awitin or instrumental number po ng ating pong mga anak sa gawain. At ito po'y walang iba kundi si Sigen at si Marga po.
Amen. Yan po ang aking paboritong awit. Ano po? Thank you, Kuya Sig, at yan din naman kay Marga. At salamat kahit ganito ang sitwasyon. Patuloy kayong naglilingkod at nagpapagamit sa Panginoon. At gusto ko lang po, bago nga po pala ako mangaral ngayon, ayoko lang pong makalimutan ko na naman. Ano po? Sapagkat sa totoo lang po, sa naging sitwasyon ito, sa pandemic na ito, talagang patuloy po na may mga napaka-thoughtful, nakakaalala po na padalan po kami ng mga pagkain at gayon din po may mga blessing, ano po, katulad po ng shoes na natanggap ng inyong lingkod. Pero nais ko rin pong pasalamatan po yung mga nakakaalala po sa amin sa mga supplements, sa mga medicines po. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Thank you kila Sister Mabs. Talagang dineliver pa dito yung mga supplements and vitamins natin. Kila Ate Minda at hindi naman ang family. At syempre po, ang Living Water sa kabuuan at ang Victory Fundamental Baptist Church. Thank you so much. At sa lahat ng mga nakakaalala po sa inyong lingkod. Ang Diyos na po ang bahalang magpala po sa inyo. Pero nagbibiruan nga po kami rito. Pag nagtatanong si Pastor Orson kung ano iluluto niya, sabi ko, kumpleto na ako ng ulam eh. Meron na akong Immunopro, meron akong Usana, ang dami po, ang dami. Parang gusto ko po, yun na lang ang aking agahan almusal. Ang almusal po natin, tanghalian at ang hapunan. So, kidding aside, we are very happy and we appreciate so much your faith, your thoughtfulness, your love, your care. So, bahala na po ang Panginoon na magpala po. At syempre, yung mga talagang nagme-message pa para sabihin lang talaga na ako po ay inyong ipinapanalangin. Actually, nung masakit ang ulo ko, that night, dineliver pa yata yun yata yung gabi na dineliver po ni Pastor Joey ang mga blessing kong sapatos. At napansin ko pagkatapos nun, mukhang nawala po yung headache ko. So, thank you so much. Now, this time, maganda po yung tatalakayin natin, mga minamahal. Ang topic po natin for tonight is about confession. Kumpisal. Yan po ang tatalakayin po natin ngayong gabi. At dito po sa magiging pag-aaral natin, I want all of you to please listen very carefully and let us consider the Word of God dito po sa napakahalagang topic na ito. Akin pong nais-imbitahan kayo na buksan ang inyong Bible. Una po sa Old Testament, Proverbs chapter 28. Proverbs chapter 28. Ang sabi po ng verse number 13. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Again, for the second time, he that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. 1 John chapter 1, please. 1 John chapter 1. Atin pong basahin ang verse number 8 hanggang verse number 10. 1 John chapter 1, verses 8 to 10. Ganito naman po ang sulat po ni John, at ito po'y patungkol pa rin sa confession. Verse number 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and the truth or His word is not in us. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, again, we would like to commit to you this message. May you again enlighten our minds, O God. Please empower me, O Lord, and fill me with your Holy Spirit. Abutin mo po ang aming mga puso. Turuan mo po kami, Panginoon. Ang iyong salita nawa ang maging tanglaw sa isip at puso ng bawat isa po sa amin. Panginoon, salamat po sa bawat isa na pinili ang makinig ng iyong salita at ikaw po ay kanilang pahalagahan, dakilang Diyos. Ikaw po ang aking pinagtitiwalaan na muli po tutulong at gagabay sa aking pagbabahagi ng iyong salita. Samahan mo po kami, Panginoon.
Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, our topic for tonight is about confession. At ang ating pinaka-eksaktong title po, The Biblical Concept of a Genuine Confession. The Biblical Concept of a Genuine Confession. Now, ang simple definition po ng confession is to tell or make known. Diba? Ito po yung sabihin at ipaalam. Okay? So, ang mas malalim po na po pwede nating i-consider ayon sa biblical na kahulugan, ito po ay masasabi nating acknowledgement. It is to acknowledge a fault, okay, misdeed, ganun din po, maybe crime and sin. Yan po ang ibig sabihin ng confession. So dito po sa ating magiging pag-aaral, wag po nawa ninyong mapagkamalian na ang confession po na pag-aaralan po natin ay ang confession ayon lang sa practice ng religion. What I would like to share with you tonight is actually confession according to the teaching of God's words. Ayon po sa itinuturo ng salita ng Panginoon. Kung papansinin po natin muli dito po sa 1 John chapter 1 verses 8 to 10, binasa ko po ito kanina. Siguro po napakaganda na makita natin una po yung kahalagahan ng tinatawag na pagkilala. Sa usapan po ng confession, mga minamahal, napakagandang maintindihan po natin the importance of acknowledgement sa atin pong mga kasalanan. So this is about the acknowledgement of our sins. Ang sabi po kasi ng verse number 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Paalala po, ito pong 1 John ay isinulat po sa mga mananampalataya. Kaya wag na wag niyo pong iisipin na kapag Kristiyano, ang ibig sabihin po, wala ng tendency na magkasala. Meron pa rin po tayong tendency na magkasala. But to live in sin, that is not the will of God anymore. It is confusing na makita po natin na ang isang tao na claim na siya po'y Kristiyano and yet still living in sin. Yan po'y pinaalala po sa atin ng sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6. Ang sabi po niya, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Ini-establish ko lang po sa inyo na ang kalooban ng Diyos pagka Kristiyano na po tayo is not to live in sin. I remember the adulterous woman nung siya po ay babatuhin sana ng mga self-righteous at mga relihiyosong tao. Ang sabi ng Panginoon, sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, unang dumampot ng bato at ipukol sa kanya. Ang sabi po ng Bible, umalis po sila. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa babae, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Alam niyo po, sa ating pakikipagtagpo sa Panginoon, kapag tayo po'y nakaranas ng Panginoon sa ating buhay, ang isang magiging dapat manifestation nito, we will not live in sin anymore. But don't get me wrong. Dahil kahit Kristiyano na po tayo, meron pa rin po tayong old nature, meron pa rin po tayong sinful nature, and that is the reason why may tendency pa rin po na tayo po ay magkasala. At ang sabi nga po ng sulat nito pong si John, if we say that we have no sin, Kristiyano na po ito. Kung sinasabi natin na wala na tayong kasalanan, ang sabi po, mga minamahal, dinadaya natin ang sarili natin and the truth is not in us. Sa verse number 10 naman po, ang sabi, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. So, ano po ang gusto kong ipunto? Let us face the fact na kahit Kristiyano na po tayo, paminsan-minsan, nasa sablay pa rin po tayo. Nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Kaya nga po yung 1 John chapter 2 verse number 1, maganda rin pong paalala nito sa mga Kristiyano. Ang sabi po ng verse number 1 ng chapter 2, my little children, these things write I unto you that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So maliwanag po
na sa 1 John chapter 1 and verse number 8, kung sinasabi raw po natin wala tayong kasalanan, dinadaya raw po natin ang sarili natin at wala sa atin ang katotohanan. Kung sinasabi natin, verse number 10, na hindi tayo nagkakasala, ginagawa raw naman nating sinungaling ang Diyos at ang salita niya ay wala sa atin. At dito po sa chapter 2, verse number 1, ang linaw po, my little children, these things write I unto you that ye sin not. And if any man sin, you see, meron pa rin pong posibilidad. Pero wag niyo pong pagkakamalian na itong pag-aaral po natin ay parang pagtuturo na okay lang sa Kristiyanong magkasala. Laging hindi okay ang kasalanan. Di ba? Lagi pong hindi tama ang kasalanan. Laging hindi po marapat ang kasalanan. Laging ito po ay marumi sa harapan ng Panginoon. Kaya lang po, sinasabi ko po sa inyo, na wag naman po tayong mapabilang doon sa mga dinadaya ang sarili, wag tayong mapabilang doon po sa ginagawang sinungaling ang Diyos. Na palalabasin natin na wala na tayong kasalanan o hindi na tayo nagkakasala. Kaya nga po may teaching ng confession sa Bible, it is because of the fact that even though Christian na po tayo, may possibility pa rin po na tayo po'y magkasala. Pero gusto ko pong bago bitawan ito, liliwanagin ko po sa inyo yung statement ko. Kung Kristiyano po tayo, posible pa rin na tayo po'y magkasala, pero questionable po na tayo'y mabuhay at manatili sa kasalanan. It is not God's will anymore for the believer to live in sin. Yun po ang ating ini-establish na truth dito. Now, kaya ko po ipino-point out ito because sa genuine confession, mahalaga po yung acknowledgement of our sins. Ibig sabihin, pag nagkasala po tayo, ang dapat isang bagay na ating pong patutunayan, kinikilala natin na nagkasala tayo. Kinikilala natin ang kasalanang nagawa natin, ang maling nagawa po natin. So, acknowledgement of our sins is very important sa usapan po ng confession o sa turo ng Bible about confession. So, pangalawa po is the advocate. Okay? The advocate, mga minamahal, sa ating pong confession. Pagka tayo po'y nangumpisal, sino po ang ating tagapamagitan? Sino po ang ating advocate? The advocate is our Savior. Diba? Number 1, the acknowledgement of sin. Pangalawa po, the advocate is our Savior. Ang ating pong tagapamagitan ay ang ating pong tagapagligtas. Siya po'y hindi lang tagapagligtas, siya po ay tagapamagitan din. Maliwanag po yan. Sa Acts chapter 4, verse number 12, sinasabi po na siya ay tagapagligtas. Neither is there salvation in any other, for there is none other name given under heaven, given among men, whereby we must be saved. Wala daw pong ibang tagapagligtas, Panginoong Jesus lang. Sa 1 Timothy chapter 2, verse number 5, tagapamagitan naman po, tangi, kaisa-isang tagapamagitan. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. At ito po'y pinagtitibay ng ating pong teksto ngayon. Ang sabi po sa 1 John chapter 2, okay, verse number 1, my little children, these things write I unto you that ye sin not. Ang mga bagay na ito, wika, ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y hindi na magkasala. Pero ang karugtong po, at kung kayo'y magkasala, mayroon tayong tagapamagitan sa Ama, tinukoy po kung sino? Jesus Christ, the righteous. Kaya mga kaibigan, maganda po na maintindihan po natin na ang totoong confession po sa Panginoon po, mga minamahal. Directly to God sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang linaw-linaw po na ang atin daw pong advocate, na ang atin daw pong mediator is our Lord Jesus Christ. This is not to offend anyone, but just to enlighten our minds about the teaching of the Word of God concerning mediator and advocate. Ang ating pong tagapamagitan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. In fact, pag kinuha niyo po yung concept ng 1 John chapter 2, verse number 1, ang idea po ng advocate dito is attorney, lawyer. Siya po yung ating abogado. Siya po yung sa ating pong bahagi, siya po ang talagang masasabi po natin na namamagitan po sa atin. So mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po na matutunan po natin sa confession, mahalaga po yung acknowledgement. Sa confession, mahalaga po yung advocate. At sa confession po, napakahalaga rin ng assurance. Diba?
assurance is very important. Siguro po, itong tatlong binigyang pansin po natin, kunin natin sa verse number 9 about the acknowledgement, the advocate, and the assurance. Balikan nyo po, if you have your Bibles with you, please, tingnan nyo po yung sinabi ng 1 John 1:9. Ang ganda po ng talatang ito. If we confess our sins, so doon po acknowledgement. Dahil hindi mo i-confess ang isang bagay na hindi mo kinikilala. So, it is very important for us to acknowledge first our sins. Kung tayo po'y nagkasala, alam nyo po, dahil Kristiyano po tayo, may tendency pa rin po tayo magkasala, pero the best thing that we can do every time na nagkakasala tayo, hindi po yung mga twiran, hindi po yung i-justify, yung ating pong kamalian, kundi i-confess na po natin. So kaya doon sa first part, if we confess our sins, for me, acknowledgement po ang kinakailangan. Dahil hindi ka mangungumpisal nang hindi mo kinikilala na may nagawa kang masama, na may nagawa kang mali, na may nagawa kang lihis, na may nagawa ka na hindi ka aya-aya o kalugod-lugod sa Panginoon. Ang sabi po, if we confess our sins, so acknowledgement, doon natin kinuha. Ang sabi po, He is faithful and just. Diba? Sino po yung tinutukoy na He is faithful and just? Hindi po sinabing she. Ang sabi po, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Well, ang ating Panginoong Jesucristo po, kung matatandaan nyo po, even He Himself, nagpapatawad po ng kasalanan. Di po ba? Pero tayo po'y inilalapit niya sa Ama. Kaya nga kapag mangungumpisal po tayo, kung maaari po, direkta na po tayo sa ating pong Diyos. Ano po? Hindi na po natin kailangan ng kung ano-ano at kung sino-sinong tagapamagitan. Meron lamang pong isang tagapamagitan, ang Panginoong Jesus. At ang sabi po ng ating tagapamagitan, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, yun naman yung assurance. Diba? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kumbaga sa usapan po ng prayer, kapag tayo totoong nag-pray, dapat pagkatapos ito, panatag po tayo. So sa Diyos naman, kapag tayo po humingi ng tawad, sana po tayo mismo panatag na at pangawakan natin yung assurance na ibinigay po sa atin that He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wow! Isang malaking blessing na ating pong ini-enjoy sa Diyos na meron po tayo ay ang kanyang forgiveness. Amen? Yung kanya pong pagpapatawad. So napakaganda po. Ang sabi po ng Proverbs 28, He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh, them shall they have mercy. Okay? Ang ibig sabihin po, tinitiyak na kakahabagan tayo ng Panginoon kung tayo po ay hindi magmamatuwid, hindi natin po pangangatwiranan ang ating kamalian. Ang problema minsan ng iba, ang sabi natin, nag-confess tayo, pero pag nag-confess tayo, ang dami nating excuses. Di ba? Na para bang ginajustify natin. Hindi po ganito ang confession. Bigyan ko kayo ng example ng hindi confession. Panginoon, patawarin mo po ako kung bakit ako tumalikod sa iyo. Kaya naman po ako tumalikod sa iyo. Kasi naman, ang dami pong mga katitisuran. May mga kasamahan kami sa church. Hindi po confession ang tawag doon. Di ba? Ang confession po, nandoon yung acknowledgement. You are admitting, you are acknowledging na ikaw ay nagkasala. Kaya hindi po confession yung pong ganong klase ng paglapit sa Diyos. So kaya I hope and I pray na ito po'y maging maliwanag sa atin. Kapag ka po ito'y confession, mahalaga po yung acknowledgement, kilalanin natin yung advocate, at gayon din naman, panghawakan natin yung assurance. Amen? So, kilalanin natin na tayo nagkasala, lumapit tayo sa ating Panginoong Jesus na siyang tagapamagitan, at panghawakan natin that He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? So palagay ko, pwede na nating tapusin. Okay na po siguro yun. Pero gusto ko po na damhin po natin
yung pong turo at aral ng Biblia sa usapin po ng genuine confession. Kaya I hope na sa introduction po natin, medyo na-enlighten na po tayo. Sa introduction na po natin ito, sana na-educate na po tayo, biblically ho, doon sa tinatawag nating confession. So, meron pong ilang mga bagay na magandang nakapaloob o kaya masasabi po nating kaakibat dapat ng ating pong confession. Pagka tayo po'y nag-confess, sa Diyos po tayo mag-confess, mga minamahal, wag sa akin. Kasi wala po akong kakayahan na patawarin po kayo sa inyong kasalanan. At hindi po pwede na kapag tayo po'y nagkasala, dadaanin lang po natin sa kung ano-ano pong mga ipagagawa ng tao sa atin. No. Ang talagang maliwanag po, pagka nagkasala ka right away, right away, hingi mo ng tawad sa Panginoon, i-confess mo sa Panginoon, and the promise of God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya kung ako po kayo, bakit ko pa ipapangatwiranan samantalang nandun yung promise forgiveness ng Panginoon, manong aminin na po natin, kilalanin na po natin, harapin na po natin, tanggapin na po natin. Kaya para sa akin po, sa usapan ng genuine confession, unang bagay po na gusto kong bigyang pansin po natin, dapat ang confession po natin with all honesty. Diba? Pagka tayo po ay nag-confess, make sure ang confession po natin is with all honesty. Yun talagang nandoon yung katapatan, mga minamahal. Kasi tandaan nyo po na ang confession sa Diyos. Kahit nga hindi tayo mag-confess, alam naman ng Diyos ang totoo. Bakit po magsisinungaling pa tayo? Bakit po mangangatwiran pa tayo? Bakit po iso-sugarcoat pa natin? Kung mali, mali. Kung kasalanan, kasalanan. At anumang kasalanan, hindi po kinalulugdan ng Panginoon yan. At ang gusto po ng Panginoon, kilalanin ang kasalanan at tayo po ay mangumpisal sa Kanya. Kaya lang ang gusto ng Diyos, lalapit tayo sa Kanya na may tapat na puso. So make sure na sa confession po natin, sasabihin natin ang totoo. Hindi para malaman ng Diyos, kundi ang gusto ng Diyos, ikaw na may katawan, kinikilala mo talaga, totoo ka sa sarili mo, na kinikilala mo na nagkasala ka. Wala po tayong karapatan na ating pong i-claim ang forgiveness ng Panginoon kung alam natin na hindi tayo naging tapat. So honesty, sincerity, di ba? Kaya para sa akin po, kung kapag daw po tayo ay nag-confess, ang sabi po kasi, but whoso confesseth and forsaketh. Siyempre po, ang totoong kumikilala sa kasalanan niya, hindi po magpapabalik-balik po dito. Ang ibig ko pong sabihin, mga minamahal, hindi po natin gagamiting lisensya ang 1 John 1:9 para tayo po ay patuloy na magkasala. O sige, kung gano'n naman pala, meron naman palang 1 John 1:9, di sige lang, gawin lang natin ang gawin ko ano. And then pagkatapos niyan, di ba? 1 John 1:9, i-confess natin sa Panginoon. Well, alam ng Diyos yung totoo. Alam ng Panginoon yung tunay na nangungumpisal sa Kanya. Yung totoong nagko-confess, mga minamahal. Kaya kapag po nag-confess, tapos pabalik-balik, naku, wala pong assurance doon. Wala pong pangako ang Panginoon. Niliwanag po doon sa Proverbs 28 and verse number 13. He that covereth his sins shall not prosper. Diba? He that covereth his sins shall not prosper. So, ibig sabihin po, kailangan talaga i-confess, to tell or make known. Kailangan ipahayag, i-express, hindi po ba? I-acknowledge sa harapan ng Panginoon whatever sins na nakumit po natin. The right thing to do is to confess that and make sure na pag nag-confess tayo, number 1, with all honesty. Number 2, with all humility. Kapag tayo po'y nag-confess, minsan sa tao, nakakakita tayo at nakakaranas tayo. Nagawan ka na ng mali, nagkasala na sa iyo. Siya pa matapang. O kaya, pag humingi ng tawad, talagang demanding naman ang dating. Diba? Ayan, humingi na ako ng tawad sa iyo. Yung bang hindi mo maramdaman yung kababaan ng loob. Alam niyo po, ang confession po ay isang magandang manifestation ng humility. Yes. Kasi ang acknowledgement, hindi madali sa marami yan eh.
So to acknowledge that we have sin, mga minamahal, that is a good indication. And make sure in our confession, ang confession natin with all humility. Alam niyo po, merong mga masasabi po nating ang espiritu, parang spirit nung Pharisees. Kung matatandaan niyo po sa Luke chapter 18 po yata yun. Ano ho? Sa Luke chapter 18, makikita niyo po dyan, verses 9 to 14. Pansinin niyo po yung Luke chapter 18. This is about yung Pharisees po at saka yung publican. Hindi po ba? Both of them, they approached the Lord. And then, tingnan nyo po kung paano nag-approach yung dalawang ito. Ano po? Ang sabi po ng Luke chapter 18, verse number 9 po ba yun? Ayan. Ang sabi po, and he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. And the publican standing afar off, and would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. So, mga kapatid, mga kaibigan, sa pagkilala po natin na tayo po'y nagkasala, maganda po na magpakatapat po tayo. Let us confess with all honesty and let us confess with all humility. Huwag po yung sumablay na po tayo sa Diyos, 'di ba? Mataas pa ang kalooban natin, 'di ba? Pinangangatwiranan po natin, and then wag po tayong magkaroon ng spirit na hindi naman ako kasing sama ng kapitbahay, hindi naman ako kasing sama ng taong kilala ko. Panginoon, patawarin mo ako ha, pero hindi naman po ako kasing sama ng... So mga kapatid, mga kaibigan, pagka sinabing confession, talagang una, tapat na sasabihin mo kung ano ang iyong naging kasalanan. At dahil kinikilala mo na kasala ka, talagang hanggat maaari, nakayo-kayo ka sa lupa, dinadagukan po niya ang kanyang dibdib at sinasabi niya, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Naisip ko tuloy yung teksto natin. Ang sabi po ng Bible, he that confesseth, but whoso confesseth and forsaketh, them shall have mercy. So, kung gusto natin kahabagan po tayo ng Panginoon, bakit bibit-bitin po natin ang kasalanan sa buhay natin? Bakit po bibit-bitin natin ang bigat na dulot ng kasalanan sa buhay natin kung meron naman pong itinuro ang Biblia na para tayo po, mga minamahal, ay mapaayo sa harapan ng Panginoon, matuto po tayo na mag-confess. But make sure, confession with all humility. And then thirdly, confession with all our heart. Confession with all our heart. Una, with all honesty. Pangalawa, with all humility. Pangatlo po, with all our heart. Talagang buong puso, mga minamahal. Hindi lang sincerely lumalapit tayo sa Kanya, kundi talagang nandoon yung heart po natin na kumikilala sa ating nagawang kasalanan, kumikilala na Diyos ang ating po pwedeng yukuran, Diyos ang po pwedeng ating asahan, na tayo po ay patatawarin sa anumang kasalanan na ating pong nagawa. Mga kapatid, napakahalaga po nitong pinag-aaralan natin. Sapagkat sa katotohanan, halos araw-araw, 'di ba? Maring iba-iba, pero nagkakasala po tayo. Kaya ito po'y provision ng Panginoon para po sa atin. Ngayon, ang paglapit po sa Panginoon, siguro ang magandang halimbawa si David. When David recognized his sins before God, kasi he was confronted by Prophet Nathan, remember? Buksan niyo po sa Psalm chapter 51. Psalm chapter 51, ito po ay, pwede nating sabihin, talagang makabagbag damdamin na paninikluhod ni King David sa Panginoon. Nung siya po ay talagang dumating sa punto na na-confront po siya na dahil siya po'y nagkasala,
Mga minamahal, tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 51. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Naiintindihan natin dapat na sa usapan ng pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan, ang nare-reveal na attribute or character ng Diyos ay ang pagiging merciful. Yes, ang Diyos sa kanyang pagiging forgiving ay nagpapatunay na siya po'y merciful. Kasi sa forgiveness po, imbis na tayo po ay sintensyahan sa ating kasalanan, okay, pinapatawad po tayo. Meaning, yung dapat nating maranasan, hindi natin mararanasan. Kaya kapag ka nagkakasala, ang hinihingi natin, Diyos, kahabagan mo po kami. Panginoon, ikaw, maawa ka po sa amin. Patawarin mo po kami sa aming nagawa. Di po ba? So yun po ang sabi po ni David. Gusto kong pansinin niyo po yan. Yung verse number 1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Ang kailangan natin, awa ng Diyos, mga minamahal. Hindi po pagka pinatawad tayo ng Diyos, ang ibig sabihin, kinonsinti niya tayo. Hindi po. Ang ibig sabihin, pag pinatawad ka niya, kinahabagan niya tayo. Kasi yun naman ang kanyang sinabi po sa kanyang salita. But whoso confesseth and forsaketh, them shall have mercy. So kaya ito pong verse number 1, napakaliwanag po na alam ni David na sa naging pagkakasala niya, ang kailangan niya, mercy ng Panginoon. Kaya pala sa lamentation, di po ba? Ang sabi po nung writer, ang sabi po ni Jeremiah, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. For His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Isipin po ninyo na kung ang Diyos po hindi iiral sa kanyang katangiang merciful, di lahat tayo consumed na. Lahat tayo po, mga minamahal. Because in reality, Kristiyano na po tayo, but still, nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Diba? So kaya yung mercy ng Panginoon, napakalaking blessing po niyan, mga minamahal. Alam nyo, pagka tayo po ay pinahintulutan natin na yung kasalanan po ay talagang kaladkarin po tayo, talagang mapapariwara po ang buhay natin. Kaya napakaganda po that after David recognized na siya po'y nagkasala because of the confrontation and the rebuke of Prophet Nathan, he asked for the Lord's mercy. So, ang sabi po mga kapatid ng verse number 7, pansinin niyo po, kailangan paglalapit tayo sa Diyos, hindi mapagmataas. Kailangan paglalapit tayo sa Diyos, tapat. Kapag ka lalapit tayo sa Diyos, may pagpapakababa. At kapag ka lalapit tayo sa Diyos, dapat bagbag ang ating mga puso with all our heart. Ang sabi ng verse number 17 po ng Psalm chapter 51, the sacrifices of God are a broken spirit. A broken and a contrite heart, O God, will not despise. Ang hindi po tatanggihan ng Diyos yung talaga pong lumalapit sa Kanya ng may katapatan, lumalapit sa Kanya ng may kapakumbabaan, at lumalapit sa Kanya ng may kabagabagan o bagbag na puso. Yung talagang puso na masasabi po natin na talagang kumikilala sa ating pong nagawang kasalanan. Mga kapatid, mga minamahal, gaano kahalaga ang confession sa buhay ng isang mananampalataya? Napakahalaga po. Pero pinaalala ko po sa inyo na sa usapan ng confession, mahalaga ang acknowledgement. Mahalaga po yung advocate. At napakaganda po na maintindihan natin yung assurance. If we confess our sins, acknowledgement, He is faithful and just, our advocate, to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness, our assurance. But make sure na sa ating confession with all honesty, with all humility, and with all our heart. So, ang tanong po, mga minamahal, ano po ba ang magiging problema kapag ka po tayo ay hindi nangumisal? Kapag ka tayo po ay nabuhay sa ating pong kasalanan. So, ano po ang mangyayari? Mga minamahal, una, ang problema po nito, yung pong wala tayong kapayapaan. Hindi po ba? Hindi po tayo magkakaroon ng payapang puso.
Kaya kung gusto nating mapayapa, isettle na natin ang dapat isettle sa harapan ng Diyos. Ikumpisal na po natin kung ano yung dapat ikumpisal sa Diyos. Nakakapagod po yan. He that covereth his sin shall not prosper. So, you will not have peace, you will not prosper. Yun po ang sinasabi ng Bible. And I am very sure na talagang wala kang magiging kapangyarihan. Diba? Magiging powerless po tayo kapag tayo po ay hindi natutong mag-confess ng ating kasalanan sa Panginoon. So, problema po sa usapin ng peace. Problema sa usapin ng prosperity because he that covereth his sin shall not prosper. At problema po sa usapin ng power. Everything na gagawin po natin, hindi tayo i-empower ng Panginoon. So ito po magpapahina sa atin. Ito po ang sisira sa atin. Kaya nga, for me, sa lesson po natin ito, gaano pa kahalaga na panatag ang isip natin? Gaano po ba kahalaga na tayo po'y mapayapa? Hindi naman po yata magandang indikasyon na may kasalanan ka na, payapa ka pa. Hindi po ba? Panatag ka pa. So, yan po'y hindi magandang indikasyon. Bakit? Kasi pagka sinasabi mo na ikaw nagkakasala na, pero walang guilt, mga minamahal, hindi ka nababagabag, aba, lumalabas po, parang walang banal na spirito na bumabagabag po sa atin. Alam nyo, pagka Kristiyano ka, talagang doble-doble po yan. Yung unbeliever nga po walang banal na spirito pero dahil may konsensya, pagka mali, pagka masama, nababagabag. Pag naging Kristiyano ka, hindi lang konsensya pinag-uusapan dito. Holy Spirit, conviction of the Holy Spirit. Kaya kapag ka totoong Christian, pagka tayo may mali, pagka tayo may kasalanan, hindi tayo basta mapapakali because the Holy Spirit will surely convict us. So kaya dapat po, para mapanatag tayo, pag kinukonvict na po tayo ng banal na spirito, huwag na natin papagmatigasin ang puso natin. Di po ba? Kung alam po natin na binabagabag na po tayo ng banal na spirito, halimbawa lang po, Kristiyano ka, pag hindi ka nakaka-attend at wala kang bagabag, aba, nakapagtataka yan. Kasundo mo yung espiritong nasa sayo na hindi ka umattend? Dapat po, pagka Kristiyano ka, pag hindi ka attend ng gawain ng Panginoon, yung banal na spirito, siyempre po, ang kanyang tibo para sa gawain. So, kung hindi mo siya, idadalo, lalabas, makukwetch yung banal na spirito. Kaya, ikukonvict ka niyan. Mali yan, bakit mo pinabaya ng pagtitipon? Ngayon, pag hindi ka nakakabagabag, pag hindi ka nababagabag, nakakatakot po yan. So, alam natin kung ano yung dapat ibigay para sa Panginoon. Ngayon po, ang paniniwala ko dyan, usapin po ng conviction yan. Hindi kailangan pilitin ni pastor yan. Hindi kailangan tawagan ni pastor yan. Pagka totoong Kristiyano yan, alam niya at alam ng Espiritu na nasa sa kanya kung ano yung ating pong divine obligation, kung ano yung dapat ibibigay natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, natutuwa po ako Dahil sa usapin po ng Living Water Baptist Church, sabi ko nga, hindi naman tayo basta na-check, di po ba? Lalo na kung pagka pinag-usapan po yung mga giving, basta tayo, turo lang, tayo, preach lang po, mga minamahal. Pero natutuwa po tayo. Sapagkat sa group chat po natin, nakikita po na talagang faithfully, may mga mananampalataya na nagbibigay. Bakit? Kasi pagka mananampalataya, hindi ka mapapanatag Kapag ka alam mo para sa Diyos, hindi mo binigay Kapag ka alam mo dapat gawin para sa Diyos, pero hindi mo ginawa, mababagabag ka. Kaya para sa akin po, sa usapan ng pagkakasala, pag ang isang tao ay totoong Kristiyano, for sure, babagabagin tayo ng banal na spirito pagka may mali na ginagawa po tayo, at kung di po tayo nababagabag, nakakatakot po yan. Okay? At para naman hindi ka po patuloy na mabagabag, confession is the key. Amen? Confession is the key. Why? Kaysa bitbitin mo yan, kaysa itago mo yan, kaysa yan po'y panatilihan natin, ang sabi ng Bible, he that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh, them shall have mercy. Diba? Kahahabagan po tayo ng Panginoon. Kaya for me, napakaganda po na matuto tayong magkumpisal sa Diyos sa mga kasalanan na nagagawa po natin. So may problema when it comes to peace. Walang kapayapaan. May problema when it comes to prosperity. God will not prosper us. Wag nating hanapin pa na i-bless pa tayo ng Diyos kapag ka po lihis na po tayo sa Kanya.
Diba? Kaya para tayo po ay mag-prosper, ang gawin po natin, i-confess natin. Confession is the key. Amen? Yung pala magandang title nito, Confession is the key. Pero maganda rin po kasing lesson type eh. Diba? Yung genuine confession with all honesty, with all humility, with all our heart. Yan ang confession dapat, di po ba? So, pero ito po, nakikita ko po, confession is the key. Kung gusto nyo po ng kapayapaan, confession is the key. Kung gusto natin ng prosperity, confession is the key. Dahil tiniyak ng Bible na kapag hindi ka nag-confess, hindi ka magpa-prosper. At ang idea po dito ng hindi magpa-prosper, wag yaman lang ang pinag-uusapan natin dito. At pag nag-confess ba ako, dadami pera ko? No. Ang idea rin po kasi nung hindi magpa-prosper, ito yung, di ba, kapag ka po kasi Kristiyano ka, na nasa kalooban ng Diyos, ito po ang sabi diyan. Sa Psalm chapter 1, ang sabi po ng verse number 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate at night. Ang sabi po, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Meaning, kung may pinagpe-pray ka, hindi basta magpa-prosper yan. Kapag ka may mga heart's desire ka, hindi basta magpa-prosper yan. So kaya wag niyo pong isipin na yung he that covereth his sin shall not prosper. Ang ibig sabihin, hindi yayaman. Ay, hindi pala yayaman kapag hindi nagko-confess. Para yumaman nga ako, mag-confess ako. Yung idea po ng he that covereth his sin shall not prosper, ibig sabihin po, kung meron kang mga gustong mapapangyari, hindi magpa-prosper yan. Hindi mapapangyayari po yan. So, napakahalaga po. Okay? Confession is the key. For peace, confession is the key. For you to prosper, confession is the key. For power, confession is the key. Di po ba? Kasi dapat merong mga bagay po na isettle eh. Hindi ka magiging effective. Hindi tayo magiging useful kapag hindi po tayo natuto na mag-confess. Mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na itong mga aral na ito ay ituring po ninyong yaman na sa buhay natin bilang Kristiyano, because it is a fact na kahit Kristiyano na po tayo, there is still a possibility for us na makapag-commit tayo ng kasalanan. Again, this message is not a license for us to continue sa pagkakasala. No. Ito po ay maliwanag na aral na dahil ang realidad, tayo po'y nagkakasala, sana po kapag tayo po'y may kasalanan, at anumang idadasal natin, sana po wag kung kani-kanino po natin idinadaan. Wag kung sino-sino po ang ating tinatawagan. Napakalinaw na po ng turo ng Bible. Ang confession po sa Diyos. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Medyo nalungkot po talaga ako kasi before, lalo na po sa usapang relihiyon, talagang yung man-made, yung pong programa ng tao, pagka po nagko-confess, una, sa tao po nagko-confess, tapos padadasalin lang po tayo ng kung ano-anong dasal. Mga minamahal, hindi po ang intention ko ay, kumbaga, mang-insulto or ano pa man. Ang intention ko lang po, wag po tayong magsayang ng ating effort, sapagkat may clear teaching ang Bible na ang tamang confession sa Diyos. Kung meron man tagapamagitan, si Jesus Christ. At ang ating pong napakagandang bagay na maunawaan, kasi gusto ko nga idagdag dito yung access di po ba? Na meron po tayong access because Jesus Christ is our high priest, mga kapatid, na siya po ang nakakaabot po sa atin. At ang kagandahan doon, siya mismo ang nagsasabi na talagang directly we can come to the Father, of course, through our Lord Jesus Christ. Napakaganda po na tayo po ay maaralan ng salita ng Panginoon. Alalahanin niyo po ang talatang ito. Proverbs 28:13. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. I hope and I pray na naging blessing sa inyo ang mensaheng ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, sa ating pong lagit-lagi pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Because my commitment
is to preach nothing but the word and to please no one but the Lord. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong naging paggabay sa amin. Salamat din po sa mga pusong buka sa katotohanan. Salamat po sapagkat may Biblia na liwanag para po sa amin. Katotohanan na nagtuturo sa amin ng kung ano po ang marapat. Lord, sa naging pag-aaral na ito, nawa mabigyang pansin po ng bawat isa na ito po ay nais mo na matutunan po namin. May you continue to work in our lives, O God, in our hearts, O Lord, and please, gamitin mo po ang iyong lingkod para marami pa po ang maabot. Muli po dakilang Diyos, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang karangalan, lahat ng kalwalatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. So, dito po nagtatapos ang ating pong Thursday edition ng ating pong Feasting on the Divine Verses. And please be reminded that this coming Saturday, ito po ang ating online Pastors Appreciation Conference. Be with us. Thank you so much. Thank you.